Pakita ko lang sa inyo yung itsura ng kids room ngayon, guys. Ayan na siya. Wala na lahat. Wala na lahat. Wala na natira. Yun yung update naman dito sa may kitchen. Dun sa center island. Babaguhin ko nga tong gitnang to. So, mas maganda na siyang tignan. Napaka-uniform ng tignan dito. Mas malinis ng tignan. Pag tinanggal niyo yung bone, ayun. Ganyan lang kabilis makukuha yung bone. Morning guys, today is Tuesday. Holiday ngayon. Eid al-Fitr. Magta-12 na, pero ngayon pa lang ako makakapagluto ng lunch namin. Quarter to 12 na. And we're having baby back ribs today. Normally, in-oven ko to. Pero this time, in-instapat ko na siya. Sorry kasi kung ma-share tong recipe nito. Kasi ito ay part ng online class ko. So, ayun na yung mga ribs. Hiniwa ko na siya para mas magkasya dito sa Instapat lahat. And sasalang ko na to. Maybe mga 30 to 45 minutes ko siyang iti-pressure cook. Ayan na. Quick release muna tayo. Then, pagkatapos yan, check namin kung okay na siya. At tanggalin lang namin yung mga meat. Tapos, i-grill pa siya ni Daddy. And then, yung sauce ay papalaputin ko pa. Then, mag-grill lang kami nung mga kakainin namin for this meal. Tapos, mamayang gabi na i-grill yung iba pa. Sobrang gusto ng mga bata to. Sobrang gustong-gusto nila to. And, walang pahirapan sa pagkain. Kapag ito ulam nila. Ayun, no? Batang ito yung batang nagabay. Nagugutom ka na? Ha? Mawa ka naman. Baka pumayat ka. Baked potato dapat sabi mo kay Daddy next time. Ba't yan parang nalalasog na? Hindi, nabitawan ko. So, normally, malalaking slab to. Pero hiniwa ko sa gitna para mas mag-fit ng maayos dun sa Instapat. Luluto muna kami ulit. Para makakain kami kasi nagugutom na talaga kami. Past 1 na, grabe, di pa kami nagla-lunch. Kahit ang aga namin nagising. Ayan na guys, yung baby back ribs. And pakikita ko sa inyo kung gaano siya lambot, full of the bone siya. Kasi ito, naka-pasteurize din kami. And then, corn na side dish. So, ayan siya. O, pag tinanggal niyo yung bone, ayun, ganyan lang kabilis makukuha yung bone sa meat niya. So, ayan guys, kakain muna kami dahil pag gutom na ang mga bata. Ayan, sa background, naganda ng background namin, mga sinampay ko, no? Nakaka 4 loads of laundry na ako. Yan, actually nga, maganda pakiramdam ko, pero tuloy pa rin ang gawaing bahay. Masakit ang aking tahi dahil sa mga paglilinis namin na pinakita ko sa inyo last vlog. So, ayan, kakain na kami, guys. Tikim na. I still don't have my side dish. Okay lang. So. Very nice. Nice lang. Nice lang? I made the meat. It's a vine. It's a meat. It's a vine. How was it, Shabe? How was it, Chi? It is really good. Really good. So, ayan, guys. Kakain na rin ako dahil baka maubusan na ako eh. Ang bilis ng mga pangyayari. Ayun, plate ni Daddy. Show me your plate. So, ayan siya. May back ribs, tapos may corn lang kami. Buttered corn, and then pesto rice. Kain tayo, guys. Kain po kayo. Say bye! Bye. Pakita ko lang sa inyo yung itsura ng kids room ngayon, guys. Ayan na siya. Wala na lahat. Wala na lahat. Wala na natira. Tinanggal na namin lahat. Ngayon lang. Hindi ko na video, guys. Tapos, kama na lang yung
tinira namin dito. Kasi yung kama hindi na siya matatanggal dahil winelding na yung mga legs niya. Kaya mahirap siyang ilabas dito sa pinto. I don't know kung kaya bang ilabas yan. So ito na lang natitira talaga dito. And lahat ng gamit nga, gaya na sabi ko sa inyo, nilipat muna namin siya sa may kabilang bahay. Nakakalungkot, sobrang nakakalungkot tong room na to. Grabe naramdaman namin mag-asawa na ganito yung naging itsura dito. Kasi syempre, kala din namin medyo tatagal pa to, yung room na to. And ayan, iniisip na nga lang namin na at least kung gusto namin siyang i-renovate, now is the time to renovate it para, kasi magpapalit daw ng room yung mga bata. Si Bunso ang gagamit na lang daw ng room na to kasi mas maliit to compared sa study room. So yung girls, sila na lang ang gagamit ng study room. Ito yung itsura ng gilid ng closet nila, oh. Ngayon ko lang nakita yan na ganyan na pala siya kagrabe. Kasi may nakalagay na mga shoe rack dyan. Buti na lang plastic yun. Kung hindi, inanay na rin yun. And ang bilis, kasi in 1 month time lang, or mahigit a month lang, ganyan na kaagad yung nangyari dito. Ang plano lang ngayon is pabakbak muna lahat. And kapag may budget na, ayun, saka lang namin talaga siya mapapagawa na. Ito yung itsura ng closet, guys. Ito yung pinakadulo. Dito nagsimula yung anay. Ito namin unang napansin na may anay. Tapos, napatanggal naman agad yun. And yun nga, nagpa-check naman agad kami kung saan pa ba gumapang yung anay. And so far, wala. So, pinatanggal na namin yung lahat na affected. But then, kahit nagpa-spray pa kami ng chemical for the anay para maiwasan na kumalat siya, ayan, kumalat pa rin siya talaga. Pina-check namin kaagad yung mga yan, yung mga parting nasira sa ngayon. Pina-check na namin talaga din yan. Yung nakikita niyo mga butas-butas naman na yan, hindi yan binutas ng anay, ah. Actually, hindi niyo makikita may sinira yung anay dito kasi wala talaga, hindi visible yan. Si Habi na ang nagtik-tik niyan. And kung napanood niyo yung last vlog, ito lang sulok na to. Ayan, dito lang talaga nagkaroon ng anay. May linya ng anay dyan. Kaya doon nag-start mag-check si Habi kung saan-saan pa ba meron. Tapos ayan na, pinakitik-tik niya yan para ma-check kung kinain na ba yung mga wood namin ng anay. And ayun na nga, palibot na siya. Pamalibot na dito sa kwarto. Hindi namin alam kung itong mga hindi pa niya binakbak, itong mga to, ay may anay na rin. Pero, inisprayan na yan ng pang-anay. And, yun nga, yung ceiling. We're not sure kung pati yung ceiling ay na-infest na ng mga anay. Niisip na lang talaga namin, ito na lang yung chance para i-renovate na lang namin to para gawing kwarto ni Bunso. Guys, it's the next day already. And, ayan. Nandito ako sa ref kasi kukuha lang ako ng light cheese. Dahil nagre-request si Bunso ng light cheese. Minabalatan na ako. Ito. Nagbalat na ako ng 4 pero parang feeling ko kulang sa kanya. Kaya tatagyan ko pa ng 2. Yun na lang natitira doon sa light cheese na binili namin sa Batangas. Ang bilis mo kasi sobrang sarap niya, sobrang tamis niya. Hugasan ko lang itong 2 tapos balatan ko na. And dalhin ko na muna to dun sa room. Ayan pa yung mga sinampay ko kahapon. Mamaya pakita ko sa inyo yan. Kyle. So, ito na yung mga bata. Nag-online class na sila. Today is Wednesday na. Kahapon ay holiday. I already removed the balat. Okay na. That's 6. Bye. Ayan yung bed nila. Sila nag-ayos niyan. Medyo nilikpit ko lang ng konti kanina. Alis na tayo agad kasi busy sila sa school. Tapos ito na nga yung mga sinampay ko. Naka 4 loads na ako ng laundry. So ito yung 3rd and 4th ko. Kasi ito yung first 2 loads ko ng laundry. Yan, yung mga comforter. Ang una kong nilabhan. And dito naman sa laundry area. Ayun, may mga pa sa taas. Saka yung mga rugs ko.
Tapos, wala yung mga baskets kasi nandun sa master's bedroom din nagsusort ako ng mga laundry. And ngayon, nakasalang yung pang fifth load ko. Yan yung mga bedsheets at saka yung iba pang mga pillowcases and throw pillowcases. So, punta na tayo sa master's. Bago tayo pumunta ng master's, pakita ko lang sa inyo. Ayan, nakasalang na yung sa dishwasher. Si Daddy nagsalang ito kanina kasi nahirapan talaga akong tumayo ngayon. Dahil I'm not feeling well. Dahil sobrang sakit talaga ng mga tahi ko. Cesarean kasi ako. And ayun, ang sakit ng tahi ko ngayon dahil nga doon sa pagbubuhat at pagliligpit namin last Saturday and yung mga sumunod na mga araw. Talagang grabe yung sakit niya this time. Kaya medyo iniiwasan kong kumilos at magbuhat talaga. Pero hindi ko minsan mapigilan. Like now, ayan, sabi ni Daddy, wag na daw akong kumilos. Pero mag-aayos pa ako. Nagsusort na ako ng laundry. Ito na yung mga damit naman namin. Magsasalang na ako ng mga puti at light colors. Eh, hindi pa ako nakapag-ayos ng bed namin. But, dito, naayos ko na naman na yung iba. Ayan. So, yung bed lang talaga mismo. So, pagkatapos ko mag-sort ng laundry, gagawin ko na rin yan. And maya-maya, mag-aayos naman ng lunch nila kasi 10:18 na. So, yun talaga ang trabaho ng nanay. Kahit talaga may nararamdaman, kailangan pa rin natin bumangon. Pero, yun nga, hinay-hinay. Tsaka talagang pag sobra na, kailangan ding ipahinga. Kaya kaya talaga nirequest ko kay Daddy na kung pwede, siya muna bumangon para sa mga bata. And then, nung medyo okay-okay naman na ako, bumangon na rin ako para mag-asikaso-asikaso sa bahay. Grabe ang ulan ngayon, guys. Ang lakas-lakas. So, tingnan niyo yung bintana namin, no? Nagfo-fog na siya. Hindi na nga nakabukas yung aircon. Pinatay ko na. And, ayan, no? Sobrang fog ng bintana. Kita niyo ba yung puno sa labas ng bahay namin? Meron kaming pine tree. Ayan, ang laking pine tree. Hindi siguro makikita kasi ang foggy nga ng bintana namin. Ayan, dito mas medyo kita yung pine tree. Pero, fog pa rin yung bintana. Tuloy ko na yung pagsusort dito ng aking mga labahin. Para pagkatapos na nakasalang ko, ready na tong isalang naman yung mga susunod. Tapos na ako mag-ayos ng bed. And, ayan, tapos na rin ako mag-sort ng mga damit. So, yung first basket sa right is yung mga light colored loads. And then, next one is yung dark. And then, yung mga towels namin. And, ayan, naligpit ko na rin dito. Mas maayos na. Ito din yung pagkatapos ko ng pagsusort at tapos ay nakasalang sa washing machine. Nag-diffuse ako ng orange and peppermint. Sobrang gusto ko yung amoy niyan. Tsaka feeling ko nare-relax talaga ako kapag nag-diffuse ako ng mga oils sa umaga and even bago matulog. Sadaling ko na to sa laundry area and then magkatanggal ako ng sinampay para isampay ko naman yung katatapos lang na laundry. Tapos na ako magsampay, guys. And total of 6 bedsheets yan. And may isang blanket. And then yung mga pillowcases na sa baba. And then may isang curtain lang na puti. Then ito na yung mga tinanggal ko. Ayan na yung mga curtains. Tapos mga pillowcase. And then mga throw blankets na kanina nakasampay dyan. Ito pa rin yung bedding. Kasi hindi ko siya tinatabi hanggat hindi ko nakukuha yung mga bedsheet tsaka mga pillowcase na partner niya. Ito naman, galing to sa closet ng mga bata. Nilipat din namin sa kabilang bahay. And itong nasa gitna naman na damit nila, ito yung mga clothes na kailangan kong picturean para ma-post ko to sell. And ayan ang itsura ng sala. Wala ngayon masyadong halaman kasi nilagay ko muna malapit sa bintana para maarawan sila. And, ayan, nakasalang na yung mga light-colored clothes namin. And, ito na yung itsura dito sa may laundry area. Medyo mas naayos-ayos ko na doon. Hindi pa ako nagpupunas. And, ito na yung mga nakasort na lalabhan pa. Kita nyo, ayan, sobrang dumi ng sahig namin. Ilalapit ko. Sobrang dumi ng sahig namin. Ang daming hairs ng mga bata. At saka, maraming kalat. Lalo na sa kusina, sobrang dumi ng sahig ng kusina. And, kailangan kong tiisin yan dahil hindi ko pa magagawa yan sa ngayon. Last batch na rin itong isasalang kong clothes sa washing machine. And then, bukas na ito akong maglalaba. Ito naman itsura ngayon sa dining saka sa kitchen. Nawala yung mga cushion.
Kasi ginagamit ng mga bata yung cushion dito. Mas prefer nila yung cushion dyan. So, kailangan kong bumili ng dagdag na 3. Ito naman yung kitchen. Kailangan ko lang naman i-heat up yung food kasi may tira pang food from yesterday, yung baby back ribs. Ito yung sahig namin, no? Kung makikita nyo. Yan, ang dami niyang itim-itim na talaga. Yan, sobrang dumi ng sahig namin dito sa my kitchen area. Kaya, kailangan na rin talagang mag-vacuum at saka mag-mop dito. Pero papaganahin ko lang muna siguro robo-vacuum para makapag-vacuum lang. And then, yung mop, sa ibang araw na mas kaya ko ng kumilos. And then, dito naman sa coffee nook, nilipat ko to dito kasi parang feeling namin medyo delikado siya dito sa dati niyang area. Pero, hindi ko gusto yung itsura niya. Mas gusto ko yung itsura niya, yun sa dati niyang area. Pero, yun nga, para maiwasan na baka matamaan ng mga bata. Yung mga syrups, kaya nilagay muna namin ang ganyan. We'll see kung magagawa ko pa na ibang paraan na mas maayos pa yung itsura dito. And yung update naman dito sa may kitchen, kung sa center island, babaguhin ko nga tong gitnang to. May mga gagamitin akong organizers, pero up until now, wala pa rin sila. Nung in-order ko siya, 2 weeks dumating naman. And then ngayon, magki 3 weeks na hindi pa napapalitan kasi nga mali yung size. Sana dumating na matapos na't ma-organize ko na tong areang to. Kasi medyo naguguluhan rin ako dito sa may counters namin. Gusto kong nakatago yung ibang gamit, like yung steamer, tapos itong instant pot ko. Gusto ko nakatago na siya. And I'm thinking kung ibababa ko na rin yung mixer. Kasi medyo bihira ko naman siyang gamitin para mas walang visible clutter dito sa my counter area. Heat up na ako ng food ng mga bata kasi maya-maya ay lunch break na po nila. Tapos na namin mag-dinner and mating itong mga baskets para sa center island to. So, yung unang kinuha ko ay malaki, hindi nagkasya. Yung ngayon naman ay, finit ko na siya actually. Ngayon naman ay maluwag naman siya. So, wait, tingnan nyo to. So, ayan yung itsura niya ngayon dito. Yan, sa butas na yan. So, ayun, malaki yung siwang. Hindi ko alam kung okay siya dahil para may space pag hinatak. Pero yun nga, sayang yung naging space naman niya dyan. So, yung una, sakto na talaga yung size siya dito sa gilid. Yun nga lang, sobrang haba. And then, hindi kasya mataas. So, itong na ngayon yung pangalawang pinadala nila. And, ayan naman siya. So, okay na yung lalim. Pwede na. Pero itong gilid, ayan. Pero, wala nang magagawa. Yan na yung final. And, ayun, nalagay ko na rin siya dito sa may baba. So, tinatamad pa akong ilagay siya sa baba. Pero, gusto kong makita yung itsura niya. So, lagay ko muna siya lahat dito sa ilalim, guys. Ayan na yung naging itsura dito sa center island. So, mas maganda na siyang tignan. Napaka-uniform ng tignan dito. Mas malinis ng tignan yung center island ngayon. Kasi mas di mo nakita yung mga clutter. Ayan na yung mga baskets sa kada butas. Di pa ganun kaayos yung mga laman niya. Nilagay ko lang kung ano yung maayos ko sa mga baskets. Pero mostly mga pang baking yun na hindi ko pa naayos. Dahil iibahin ko na siya ng mga lalagyan. So, yan yung mga sample na laman ng baskets. Yan, dito. And this one. So, ngayon, pag may kailangan ng kunin, yan, pull out na lang yung mga basket. And, mas malinis ang tignan. And, mas bumagi rin siya sa sala na team na boho or yung team na kahoy. Sobrang ganda niya ng tignan dito sa kitchen. Kasi nasaging malinis talagang tignan dito. And yun naman talaga yung gusto ko, mas less yung visual clutter dito sa kitchen. Itong water gallon namin, gusto ko rin siyang lagyan ng rattan na cover. Tapos, ito na yung itsura ng counter dito. Ayan, di ko pa natanggal yung ibang mga hinugasan. Pag wala na yan, mas malinis ang tignan dito, wala nang kalaman-laman. And ito naman dito, ayan na ngayon, ang laman niya sa sulok na to. Tinanggal ko muna yung dalawang mixer ko, binaba ko na lang siya. Kasi mas bihira ko na yung nagagamit. Itong tatlong to, ito yung mas madalas namin talagang gamitin. Almost daily kong gamitin natin itong mga to.
And ayan na yung itsura niya. Napakalinis ang tingnan ng counter. And nakapag-map na rin ako ng sahig dito sa kusina. And tinulungan din ako ni Shobe. Siya naman nandito nag-map sa dining area. So, ayan na yung itsura dito sa kitchen. And siguro, magtutur ulit tayo dito. Kapag tapos ko na yung lahat ng mga dapat kong i-reorganize dito at ayusin sa kitchen area. Kapag gusto nyo ring i-check itong rattan baskets or itong mga wicker baskets, yung link po nito ay nasa description box. Yung link po ng seller. Good morning, guys! So, ngayon ay last day of the week na. And, I'm making breakfast para sa tatlo. Actually, nagka-class na sila. And, nagkonting breakfast na rin yan kanina. Pero normally, ganting ginagawa ko pagka breakfast nila. Maya-maya, naghahanda na rin ako ng mga pang-snack nila. Kasi, very light naman yung breakfast na ginagawa nila kapag morning. Kaya, ginagawan ko pa ulit sila ng pang-snack agad na mas okay. So, ayan. Ngayon, naglagawa lang ako ng toast na may mozzarella. So, ayan siya. Nilagyan ko lang ng butter, tapos mozzarella cheese. Ginamit ko na butter. Boost na siya, oh. Yung binili ko sa SNR. Okay naman siya. Tapos, ayan, nagdagdag na ako ng ibang butter kasi kulang na tong butter ko. Yan yung para sa girls kasi hindi sila mahilig sa corned beef. Pero si Bunso, siya talaga nag-request ng food. Ito yung kanya. Nalagyan ko ng corned beef sa kanya. Plus, may butter nga yung bread and then mozzarella cheese. Yan ang breakfast or merienda ng mga bata today. Maaga pa, 8 o'clock pa lang yan. Maaga rin akong nag-aayos ngayon. Pagkatapos ko silang sikasuhin this morning, nag-asikaso na rin ako dito sa bahay kasi may mga workers na darating para i-check na yung kwarto. And then, ito naman ang breakfast ko. Ganda ng bowl ko, pambata. Kellogg's ko. So, I'm having oatmeal. Tapos, itong lemon garlic na tea. So, yan naman ang para sa akin ngayong umaga. Gusto ko nga rin sana mag-sandwich eh. Pero, hindi na muna. Yun na lang muna ako. Oatmeal na lang ako. Check natin. Yung sandwich maker ko, Bowman to. Mas ginagamit ko ngayon yung pang panini grill actually to. Dito pang sandwich. Yung pang sandwich yung triangle. Pero mas gusto ko to eh. Na nakaganito lang yung bread nila. Oops. Ayan na. So, ito yung para sa girls. Tuntua sila pag kinakain nila yung mozzarella na yan. Dahil syempre nga, diba, humahaba yung mozzarella cheese. And then, gawin ko naman tong kay Bunso. So, wala na nga ako nung spreadable. Kaya, ito ngayon, nalagay ko yung sandwich na wala pang butter. Lagyan ko muna siya ng slice ng konting butter. Dali lang dahil isang kamay lang ako. Yan yung cheese. Natamad akong kunin yung stand. Pero nahihirapan ako na ganito ginagawa ko. Pinahirapan ko yung sarili ko, promise. Hindi ko nga alam kung natututok ko yung camera. Off-centered yung camera or nawawala dun sa kung pakita ko sa inyo, pagpasensyahan nyo na. Ayan. So, itong corned beef niya, Delimundo to. Plus, let's put the other bread. Tapos, press down na natin ang sandwich. And then, ito na yung sandwich ng girls. Nadaling ko muna to sa kanila para makain na rin nila. I have sandwich for you. Ikaw na mag-bring inside ng room. That's mozzarella. Did you have coffee? Do you want some coffee? No? Okay. Go. Ayan, let's check na yung sandwich ni Bunso. Gusto ko talaga toast na toast pa yung sandwich. Pero yung likod niya okay naman na. Kaya I think okay na to. So, ayan. Lang papakita sa inyo kung gaano nakakatuwa yung mozzarella sandwich kasi nagka-class sila ngayon. Bigay ko lang to kay Bunso. Tapos,
Breakfast na din ako. Nako. Enough ko na kami. Enough mo na. Ready ka nang kumain. Ito ba yun? Hot sobra ha. Sabi, let's see. Pwede ka na mag-try. Sabi, ano yung nahatak mo? Sabi, ano yan? Ano nangyayari? Ayan, na-film ko sila. Hindi pa start ng class ng dalawa. Pero si Bunso, nagka-class na siya. Chinese class niya na. Pero naka-off cam na lang daw siya para makakain siya. Hindi ka nag-breakfast, no? Ha? Hindi ka nag-breakfast kahit ano. What? Hindi ka nag-breakfast kahit ano. Kaya na mag-headphones ka na. Makinig ka na kay teacher. Sabi, ano yan? Walang tigil. Lahat ng cheese na yan. Ikaw, Chi. Patingin nga lang sa'yo, Chi. Ba't hindi nagaganon sa'yo, Chi? Mabis kang kumagat. Wait for it. Fit down. Fit down, anak. Wrap. Sarap. Sarap talaga yan. Yun ang sarap. Aha. And mainit. May water kayo dyan. Sarap. Sarap. Sige na, alis na ako ha. Aha. Bye-bye. Love you. Love it up. So, ito na yung food namin ngayon, guys. So, sisig at saka steamed na siomai. Ito rin yung ulam namin kagabi, yung sisig. So, may tira pang half. Ang dami kong rice. Yung sarap kasi talagang kainin to with rice. And, dito na yung mga bata. Lunch break na daw nila. Pinag-uusapan namin yung project nila sa school na kailangan nilang mag-vlog na nagluluto. So, pwede daw silang sama-samang tatlo. Kaya tuwang-tuwa sila. Kasi kailangan namin gawin yun over the weekend. Gusto nila tong sisig. Time namin itry tong sisig na to. Ito yung nabili namin sa SNR. Dinagdagan na lang ni Daddy ng onions and egg at saka chicharon. Daddy nagluto kanina nito. Wala siyang work ngayon dahil nga may gumagawa dito ngayon sa bahay. How is it, Chi? Lovely. Gusto talaga niya yung sisig. Let's pray muna. Mauubos na. Di pa tayong pray. Bye, guys! Bye, guys. Bye! Dahil ang ulan talaga ngayon, parang sobrang nagkikrave ako sa sopas. So, ngayon gagawa naman ako ng sopas for merienda. So, puro pagkain talaga tayo ngayong Friday, no? Parang wala akong tigil sa pagluto ng pagkain. Doon kayo ng lunch, lagi nagluto ng pagkain. Wala akong nailabas na chicken, kaya gagamitin ko na lang is corned beef, tapos maglalagay din ako ng hotdog. So, luto muna ako, guys, ha? So, sinusutay ko lang yung corned beef, tapos hotdog. And naglagay lang ako ng onion powder. And patapos na to, kaya lalagyan ko na siya ng water. Yung noodles, yung carrots, at saka yung beef cubes. Lagyan na tayo ng water. Kulang pa yan. Beef cubes. Natin yung macaroni. Kulang na ng onte. Tapos, sisimmer lang natin to hanggang mag-al dente. Sama rin pala natin tong carrots. Alam niyo ba, first time ko lang magluluto ng sopas. Kasi talaga, lumaki naman ako na hindi ako masyado nagluluto. Dahil nga, may karinderya kami. And si nanay, ayan, siya lagi nagluluto. At masarap magsopa si nanay. Actually, lahat ng niluluto niya masarap. Kaya, ayan. Kung nagustuhan ng anak ko to, nay, maging proud ka sa akin. Hi, Nanay Loretta. Ayan na guys, yung creamy hotdog ko. Ay, hindi, creamy sopas pala yan. So, kanina, after ko siyang isimmer, inad ko na yung milk, yung cream, tapos, nilagyan ko rin ng konting fish sauce, at saka yung pepper. Ang dami nung hotdog, kasi gusto ng mga bata yung hotdog. Actually, gusto namin lahat yung hotdog, except kay Shobe. So, ito na yung sopas. Merienda tayo, guys. And I'm making our dinner. So, magsa-sandwich lang kami. Sandwich na may butter, and then may mozzarella, tsaka may chicken breast to. Yung top torikatsu siya. So, may nakasalang na akong dalawa doon, and I'm gonna make 3 more. And depende, kapag nabitin pa, gagawa pa ako ng iba pa. Dahil marami-rami pa itong nasa air fryer. Madami niluto si Daddy. 2 packs yung niluto niya. And ako yung in charge sa pagbuo ng sandwich. Ito, nag-green na siya.
That's it. Parang katulad na nung kaninang umaga. Sagilan natin yung chicken. Ayan na, guys. Pinutoast ko lang siya na onte bago ko lagay yung isa pang tinapay sa top niya. I'm done making the sandwiches. And ito na dinner namin. Sobrang lakas ng ulan, guys. Keep safe, everyone. Marami nang nababaha. Keep safe po. And dito ko na rin po i-end yung vlog. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe if you haven't yet. Today is Friday. Happy weekend, everyone. Thank you so much for watching. See you in our next vlog. God bless. Bye. Bye. That's Daddy.